Okay, di ba kahapon, nagpabida na naman to si Risa Hontiveros. Sabi niya, hindi pa nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pang body na pwedeng ibalik ang unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Di ba? Yan yung chika-chika niya. So, she is pertaining to the proposal of Marcoleta that members of the Senate be allowed to attend Senate plenary sessions through video conferencing and other electronic channels or online channels. Yan yung sa proposal ni Marcoleta. Of course, sinagot naman ito ni Marcoleta. Sabi niya, without giving meaning to anything, ito ang mahirap kung wala po tayong legal background dito. Hindi siya bagong motion, kakasabi ko lang po. So, sa nakikita ninyo, Marcoleta was simply stating a fact. He was not making any insinuations. Walang ad homs dyan, okay? Pero, biglang pumasok sa usapan si Erwin Tulfo. Sabi niya, point of order, ad hominem. Hindi po tama yun na sabihin na ang kasama niya ay walang alam sa batas. See? 'Di ba? Ad hominem na yung call ni Erwin Tulfo ngayon. So panoorin natin ito, okay? Point of order. Ad hominem. Sinasabi Nung ikaw ay board of director ng PhilHealth, maabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo. Kung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, Ugo. Ad hominem. Billion, madam, 1.7. May dokumento ba? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Hontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Ang kayo magaling, pumuna kayo ng mga demonyo kayo. Ad hominem. Sinasabi Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalabin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo, mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ad hominem. Senator Hontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Hontiveros. Ad hominem. Lagi kang late. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 point, yung kinita mo sa 1,760 million na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun nang kagang ka. Ad hominem. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Oh wow, ang linis-linis naman pala talaga ni Erwin Tulfo. Ad hominem. Napakasinungaling talaga ni Risa Hontiveros, no? She argued na hindi daw pwedeng i-compare ang video conferencing push ng Senate majority now compared to what has happened in 2021 because in the first place, COVID-19 pandemic noon, 'di ba? So she's pertaining to Senate Resolution number 658 dated February 23, 2021 allowing Laila De Lima to join the Senate plenary session through video conferencing and other electronic communications. Yan yung laman ng 658. Pero dapat nating pag-usapan ng ibang resolutions, okay? As you can see, as early as January 4, 2010, there was a Senate resolution allowing Trillanes to attend the Senate session. So accordingly, despite daw the mandate from the people, the votes that Trillanes received, his detention made him virtually unable to carry out his parliamentary mandate. And because of that, he should be allowed to join the Senate session through video conferencing. Yan yung laman sa Senate resolution na ito. And ang sumulat ay si Lacson. Sabi pa ni Lacson, he should also be allowed to join meetings through remote or electronic means. Okay? That's in 2010. Walang pandemic. Another one, Senate Resolution number 51, dated July 31, 2019. Wala pang pandemic dyan. And ano ang title ng resolution na ito? Allowing Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. Because sabi nila, Senator De Lima remains entitled to enjoy her constitutional rights such as the right to be presumed innocent as well as her full civil and political rights. O di ba?
Yan yun, wala pang pandemic at that time. Ang problem with Risa Hontiveros is that she is framing the argument based lamang sa Senate Resolution number 658 kasi nga daw, nangyari daw yun 2021 COVID pandemic daw. Ganyan. Without realizing that there are already other Senate resolutions passed before pandemic na ginawa ng mga kaalyado nila. So ito na nga yung sinasabi ko sa previous video ko na ang batas ay gumagalaw lamang kapag kaalyado nila. Kapag hindi na nila kaalyado, hindi na yan batas, okay? So Risa, before mo naman i-misinform ang mga supporters mo by using the COVID pandemic argument, basahin mo muna yung ibang Senate resolution na ginawa ng mga kasamahan mo dyan sa United Minority. Okay? Bawal ang bobo po sa Pilipinas. Huwag nyo na pong dagdagan. Dumadami na po kayong mga kakamping. Salamat. Good morning guys. Nakita nyo yung mga putang inang yan? Yan. Sila yung mga nag-walk out kahapon. Okay? For context, nag-walk out daw sila because they want to dramatize their objection against the proposal of Senator Rodante Marcoleta stating that members of the Senate who won't be physically present would be allowed to vote via online channels. Tapos nag-post si Risa Hontiveros ng nagkakaisang tumindig para sa tama. Diba? Pag-usapan natin yan. Diba in 2017, na-detain si Leila de Lima. And during the 18th Congress, there was a Senate Resolution number 51. And this resolution talks about allowing Senator Leila de Lima to participate in plenary through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote and electronic communications. Okay? However, at that time, kung hindi ako nagkakamali, the argument of the Senate was they lack jurisdiction over this motion because Leila de Lima is already under the custody of the PNP. So what Leila de Lima should do is to file the specific remedy before the court so that they may allow her to join the Senate session. So yan yung nangyari at that time. And since it was not granted, another resolution dated February 23, 2021 states that Leila de Lima be allowed to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communication. So same lang siya sa Senate Resolution number 51 ni Drilon Anilacson. And who introduced this resolution? Tarang! Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, and Recto. And in addition, kasama pa dyan nila si Ping Lacson. Okay? So, bakit ko sila tinawag na putang ina? Dahil ampa-plastic nila and hypocrite pa. Okay? Imagine dalawang Senate resolution ang ginawa nila in favor kay Leila de Lima para maka-attend siya ng Senate hearing, Senate sessions, plenary sessions, and maka-vote siya online. Pero ngayon na may proposal si Marcoleta na almost the same sa proposal nila, ayaw nila, nag-walk out pa. So, saang aspect doon na pinaglalaban nila yung tama? Dahil if they think na ang nangyayari ngayon sa Senate, for example, pertaining to Bato de la Rosa, is the same situation sa nangyari kay Leila de Lima na kung saan nahirapan siyang mag-attend ng plenary session, di ba dapat kung tama yung pinaglalaban nila, they should allow this and they should vote in favor of the resolution of Rodante Marcoleta? So bakit ngayon ayaw na nila? Ang sagot dyan is, hindi nila kaalyado. So, ang batas, nag-work lang kung kaalyado nila. Pero kung hindi na nila kaalyado, walang batas-batas. Okay? Ganyan sila ka-hypocrite. Especially yan si Risa Hontiveros na yan. And si Kiko Pangilinan. Sino pa dyan? Si Ping Lacson. Dahil sila nga yung nakikita natin na gumawa ng the same resolution before. So, it's not new actually. Ngayon lang talaga na parang, of course, in a democracy, the majority always wins, right? So, dapat sana, kung sila yung wala silang bilang, kung wala silang number, dapat mag-participate sila, hindi mag-walk out. So, mga putang ina talaga yan, kasi nga, yun na, pinapakita nila sa taong bayan kung paano sila ka-hypocrite and ka-plastic sa pinagagawa nila, mga trapo. Pataka, na po yung nagpataka, i-correcta ni ha. Ana si Risa Tanas, this is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit noong martial law dictatorship, kahit noong mga coup attempts, never na nag-bulletproof vest, nag-armas ng long firearms, nagkasa at nagpaputok sa loob ng Senado. Chika kaino,
bright ang atake. Ang mga kakamping spod, grabe nilang pakpak. Ano sila, hala, grabe, pinagtatanggol tayo ni Risa Hontiveros. Bakit? Minention niya ang martial law dictatorship. Minention niya ang coup attempts, minention niya ang bulletproof vest, firearms, mga ganyan, di ba? Mga linyahan sa mga NPA ba? Ang anak ba na sila? So, chika kay sila. Tapos, nagtuo sila nga, ang gichika aning bayhana ni tama. Okay, i-correct na. Mag-fact check ta ha. Kaya giingnan man ta mga bugok ta mga DDS. Sige, i-fact check na to. Risa Hontiveros, okay? Listen. In 1972, September of 1972 to be very specific, when Ferdinand Marcos Sr. declared martial law, the Senate or the entire Congress, including the House of Representatives and the Senate, was padlocked and shut down. Okay? And right after the inception or the establishment of the 1973 Constitution, effectively the Senate was abolished. Why? At that time, our country shifted to unicameral legislature called Batasang Pambansa. Gets mo? And ibig sabihin po niyan is there was no Senate during martial law. Okay? Gets? May Senate na ay Senado katong pagka-presidente ni Marcos Sr. o before siya nag-declare og martial law before ang ihang dictatorship era. Pero during martial law, walay Senado. So nga noon sa imong chika-chika diha na this is really the lowest na inabot ng Senado. Never kahit noong martial law dictatorship. Chika. Bugua oy pataka. Mao gini ang problem ha. Ito yung problema kapag inaasa mo sa index card ng mga staff mo yung pinagsasabi mo online or offline, or kahit yung mga speeches mo, privileged speeches na nakalahad sa script, ang babasahin mo na lang. Yan yung problem kung pataka ka. Kung sa Bisaya pa pataka, bugok, bulok, tanga, ing anak ka Risa Hontiveros, dili magsipataka og chika kay senadora biya ka no, ka presidentehon biya ka, anak biya ka nga willing ka mutakbo bilang pangulo ng Pilipinas. Hapit na magi ka malaglag sa senatorial election last 2022, di ba? Top 11 lang ka kay hapit na ka dili i-vote sa mga tao, pero tungod sa imong kaipala na eksena gyapon ka sulod kag top 11. Pero Risa, before ka mo open sa imong mouth, pag research ha, wa gid ko ganahig mga bugo gyud, okay? Kamong mga kakamping, ka mga kulto aning Risa Tanasan ni, pag research mo, sigira mo clap ana sa iya, wala nyo ginasabot kung unsay context sa iyang ginapang istorya, mga bulok.